buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Keep It Quiet. Ang tunay na pananampalataya ay laging may kaakibat na pagmamahal, pagbibigay at pagbibigayan. Subalit ang pagbibigay kung minsan ay mayroong mga dalang panganib. Kaya dapat pag-aralan kung ano ang marapat na ginagawa ng nagbibigay at ng binibigyan. At ito ang tema na ating pag-aaral ngayon, pinamagatan nating Keep It Quiet. Tahimik na lang. Salamat Panginoon dahil kayo ay nagbibigay sa amin. Talagang nauna na kayong nagbigay sa amin at marapat lang na maging mapagbigay din kami. Turuan niyo kami Panginoon ng kapangyarihan, kagandahan, at maging ng mga panganib sa pagbibigay. Teach us. At habang kami, Panginoon, ay humihingi ng iyong biyaya, nawa ay linisin niyo po kami, patawarin sa aming mga kasalanan, at paging dapatin niyong tumanggap ng matataas at mga dakilang kaisipan. Moproseso nawa namin, maunawa at maipamuhay. Dalangin namin, Ama, kayo po ang maging tunay na tagapangaral at gamitin niyo lamang nakasangkapan ng inyong lingkod. Take over this proceeding, preside over this activity, let your will be done. We reject, rebuke, and drive away any power, any force, influence, and presence of evil. And we ask you, Father, take your rightful place, sit on the throne in our hearts, and be glorified. Dispense blessings to your people. Do your will. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Keep it quiet. Babasahin po natin ang mga main verses natin from Matthew 6:1 to verse 3. And we'll begin with verse 1. Sabi ng Panginoong Jesus, when you do good deeds, don't try to show off. If you do, you won't get a reward from your Father in heaven. Marami kasing mga nagbibigay ay ipinamamalita, ipinagyayabang, at sabi ng Panginoon, kung magbibigay na rin lang kayo, huwag nyo nang ipagyabang pa. Dahil hindi kayo tatanggap ng gantimpala mula sa Ama sa langit. So in giving to people, lay low. Huwag masyadong visible. Maging visible lang if your giving would inspire others to give also. If it would have instructive value. Pero kung display lang, pagpuri sa sarili, huwag na lang. Para hindi ikaw ang mapuri, hindi ikaw ang sumikat. Para di ka ma-disqualify from the Father's reward. Kasi pag daw napuri ka na ng tao, hindi ka natatanggap ng papuri sa Diyos. Matthew 6:2. When you give to the poor, don't blow a loud horn. That's what show-offs do in the meeting places and on the street corners. Because they are always looking for praise. I can assure you that they already have their reward. Kaugalian kasi nung araw sa Israel, pag kami magpapalimos, may papatugtuging trompeta, pipila ang mga pulubi, at kitang-kita ng mga tao na namumudmud ng biyaya yung sino mang nagbibigay. At napupuri naman siya. Pero sabi nga, yung puri na ng tao, ang kanyang gantimpala. Wala nang iba pang naghihintay na gantimpala sa kanya. Therefore, when you give, keep it quiet. Para di ka mapuri ng tao at para ang Ama ang siyang magbigay ng puri sa iyo. O kaya, settle for praise of men as your reward. Pwede ka naman mag-ingay, pwede mo naman pamalita, pero pasensya ka, yun na lamang ang gantimpala mo, yung mapuri ka ng tao. But the praise of men is shallow and fleeting. You are good only as your last performance. Kahit naman mapuri ka ng tao ngayon, bukas may ipipintas pa rin yan sa iyo eh. Hindi naman talaga permanente yung papuri na yon.
Verse 3 of Matthew 6, when you give to the poor, don't let anyone know about it. Then your gift will be given in secret. Your Father knows what is done in secret, and He will reward you. So another important policy in giving is to keep it secret. Hindi naman daw talaga sikreto yan kasi alam naman ng Ama. At Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga sikretong gawa ng kabutihan. Kung minsan sumasama loob natin, pag may mga ginagawa tayong mabuti at hindi tayo nabibigyan ng recognition, hindi tayo napupuri, walang thank you, pero ang pampalubag loob natin na higit pa sa pampalubag loob lamang, alam ng Ama ang ginagawa natin at walang mabuting gawa na hindi niya ginagantimpalaan. When you keep your giving in secret, you only respect yourself and also respect the recipient. Paggalang sa binibigyan at paggalang din sa iyong sarili para hindi ka mapintasan ng mga mahilig mamintas. Mahalaga po mga kapatid na pag nagbibigay tayo may paggalang. Kaya pagka tayo may mga relief operations, namimigay tayo ng mga relief goods, mga damit, mga kagamitan, lalo sa mga nasalanta, nasira ang bahay, inanod ng baha, nabasa, nalindol. Sinisikap nating may paggalang ang ating pagbibigay. Hindi tayo nagbibigay ng mga lukot-lukot, gula-gulanit na damit. Kaya kung kayo man ay may mga dalalagi na mga handog para sa mga nasasalanta ng iba't ibang dilubyo, pinipili ng ating mga pihikang, mga taga-ayos ng ating mga donations, para yung tatanggap ay hindi naman nasalanta na nga siya, nasunugan na, binagyo na, tapos pagbukas niya nung bigay sa kanya, lalo siya napaiyak dahil wala namang kagalang-galang sa kanya. Gula-gulanit, wasak-wasak, basa-basahan. Habang yan ay pinapahalagan din naman natin at may pinagdadalan din tayo sa mga ganon, pero yung mga dinadala natin sa mga relief goods, nakatiklop ng maayos, kung kinakailangan laban ay nilalaban pa, may mga color coordination, yung pang-itaas at pang-ibaba, 3 palit ng bihis para may pamalit pa pag binigyan natin, sizes, color, gender, age, ayos yan, para ka bumili sa department store. Kasi nga nasalanta na yung tao, dadagdagan mo pa yung sakit niya ng loob dahil yung bigay mo naman walang karespe-respeto. So ganun ang pagbibigay. Kung maaari tahimik, at kung makita man ng iba at ipakita man sa iba, ay para lang mag-report halimbawa sa mga nagbigay, o kaya ay to inspire others to do the same, but never to brag. So when you do it in secret, you get the Father's reward. And because you do it in secret, most of the time, the Father's reward is also in secret. Pag hindi ka sensitive, kapatid, ni hindi mo mararamdaman, ginantimpalaan ka pala ng Diyos. Akala mo wala ka pang gantimpala pero meron na pala, kaya dapat nakabukas ang ating mata. Tayo nga, sensitive tayo sa mga gantimpalang ibinibigay sa atin ng Ama. Dahil pag hindi natin ginawang matalas ang ating pakiramdam, baka magdamdam pa tayo na hindi tayo pinapansin ng Ama sa ating mga kabutihan, yun naman pala nagagantimpalaan na tayo, hindi pa lang natin na-appreciate. Ano-ano kaya ang mga Father's rewards? Siyempre, nauuna na yung mga eternal and heavenly rewards. Yung mga naghihintay sa atin sa kabilang buhay, o kaya yung gantimpalang nasa spiritual world na pwede na rin ma-enjoy kahit ngayon because we are also spiritual beings. Matthew 6, 19-20, don't store up for yourselves treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them. Instead, store up for your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy them, and thieves cannot break in and steal them. Kung talaga daw gagawin mong project na mag-impok ng kayamanan, mas unahin mo ang kayamanan sa kalangitan, sa spiritual realms, dahil doon walang pwedeng magnakaw ng mga ipinupundar mong yaman. At kung merong heavenly reward, syempre meron ding earthly rewards. Hindi lang naman tayo nabubuhay para sa kabilang buhay. Dito nga tayo nabubuhay ngayon. At may gantimpala din ngayon. Napaka-importante na atin niyang ina-appreciate. Because God gives us many rewards in this life.
In fact, bago ka pa nga makapagbigay, na-rewardan ka na dahil yung ibinibigay mo, nauna nang ibinigay sa'yo ng Diyos. So, when you give, lay low, below the people's radar. Kailangan mababa lang para hindi masyadong mataas. Kung yung mga eroplano, kung ang baba ng lipad mo, hindi naabot ng radar ng mga kalaban, lay low. Be quiet, beyond the people's hearing range. And then be anonymous, beyond the people's attention, the people's reach, and the people's demands. Bakit? Bakit maganda rin na manahimik pag nagbibigay? Bakit maganda rin na hindi magpapansin? Para maprotektahan ka rin nagbibigay sa mga abusado. Kasi pag may isa kang binigyan at nalaman ng iba, dudumugin ka nila. Pag may binigyan kang isa, dahil meron kayong magandang samahan, o may tinatanaw ka sa kanya, o mahal mo siya, maraming ibang hihingi kahit mga walang karapatan. Ang dami-daming, kung mo binigyan mo si Maria, hihingi din si Juana. Kung mo binigyan mo si Pedro, hihingi rin si Juan kahit walang K. Kahit na hindi pare-pareho ang closeness nyo, ang worthiness nila to receive your goodness, at kahit iba't ibang panahon ay hindi naman pare-pareho ang iyong kakayanan, minsan kaya mo magbigay, minsan hindi, pero minsan ka lang magbigay, magiging tungkulin mo na yan, kahit hindi pare-pareho ang panahon. Kaya kung minsan nakakatakot na may pera ka, i-blow out mo, halimbawa sa birthday ang isang pinsan. Dahil sa susunod na taon, aasahan niya may blowout uli. Paano kung wala ka ng pera sa oras na yon? O may iba ka namang prioridad? Pagka i-blow out mo o pinag-aral mo ang isang mong kaibigan o pamangkin, next sem, nakaabang na uli yan dahil duty mo na. O yung mga iba makakabalita nun, pipila na rin. Kaya mabuti ring tahimik. Lalo't hindi naman bottomless ang iyong bulsa. Pag may minsan kang binigyan, aasahan ka na lagi. Magiging duty mo na. At ito isa ring paalala sa mga tumatanggap. Hindi ko mo nabigyan kayo minsan, aasa na kayo ng kasunod. Hindi ko mo binigyan ng inyong kapatid, aasa na rin kayong bigyan din kayo. Iba-iba naman ang pagiging malapit nyo eh. Iba-iba ang panahon, iba-iba ang kakayanan. Dapat walang pressure. Pag minsan ka nagbigay, nagregalo, nag-blow out, magiging pressure na ulit-ulitin taon-taon. Magkakaroon pa yan ng mga inggitan. Birthday ni person A, binigyan mo ng ganito, may iinggit si person B pag birthday niya ay hindi mo binigyan. Kahit na ang paglilingkod sa iyo, ang tulong sa ni person B, ay di naman tulad ng kay person A, pero may lakas pa siya ng loob na managhili. So merong selosan, tampuhan, hinanakitan, samaan ng loob, nakakapagsisi kung minsan na magbigay. Susumbatan ka pa ng iba, hoy, bakit si A binigyan mo, ako hindi? Para bang hindi naman optional ang pagbibigay, parang tungkulin. Kaya mga nagbibigay, tahimik na lang. At yung binigyan naman, huwag na magmakaingay para ipahamak nyo pa yung nagbigay sa inyo at magtampo pa yung iba ng mga hindi nabigyan. Be quiet with your giving. Pag sinasabi ni Jesus na be quiet with your giving, hindi lang dahil ayaw niya magyabang ka. Ang totoo, mahal ka ni Jesus kaya ayaw niyang mapahamak ka sa kaingayan mo. It's for your own protection. When you are told to be quiet about your giving, God wants to protect you from your pride. Because when people begin to praise you, you might really begin to think that you are great. Then you will lose your reward from the Father. God wants to protect you from other people's expectation and abuse. Napapansin nyo ba, abusado talaga ang maraming tao? Kahit nga hindi abusado sa simula subukan mong matulungan ng 3 beses, aasa na rin yan sa ika-4. Ang mga tao sobrang mapaghanap.
Gusto nga umaani kahit walang tanim. Gusto naniningil kahit walang pautang. At humihingi ng sukle kahit walang bayad. Maraming ganon. Yung mga tao na pinakain ni Jesus, dahil wala nang magagawa, kailangan maghibala. Ang mga tao ay walang baon, mahihimatay na sa gutom. John 6:24-26. They saw that Jesus and his disciples had left. Then they got into the boats and went to Capernaum to look for Jesus. They found him on the west side of the lake and asked, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered, "I tell you for certain that you are not looking for me because you saw the miracles, but because you ate all the food you wanted." So naghimala ang Panginoon, sinundan siya ng mga tao, at kunwari pa yung mga tao, may mga kung anong tanong, pero sabi ni Lord, kunwari pa kayo. Ako na ang nagsasabi, hindi kayo narito ngayon dahil sa mga nakita niyong mga himala. Narito kayo dahil napakain kayo at gusto niyo na naman na mapakain. Siyempre, gano'n ang mga tao, minsan mo nabigyan, gusto may kasunod. Sabi nga ni Lord, food lang naman ang habol niyo sa akin, di ba? At kung minsan mga kapatid, ganyan ang nararamdaman ng ilan nating mga kamag-anak, kaibigan na lagi na lang nating inaasahan. Kung minsan nagdududa na rin sila kung sila ba iniimbitahan dahil sila'y mahal o dahil inaasahan sila ay magreregalo o sila ang magbabayad ng mga gastusin. Hindi na malaman kung kinukuha kang ninong o ninang sa kasal dahil pinapahalagahan at iginagalang o dahil pamparami rin ang pakimkim. Napaka-unfair na yung mga mapagbigay ay bibigyan pa natin ngayon ng duda kung talaga nga ba pinapahalagahan sila o ang mga binibigay lang nila. That's why the recipient must be very kind to keep on assuring those who give that they are indeed valued with or without the gift. Hindi yung naaalala mo lang ang tao pag may kailangan ka, tas nalilimutan mo pag wala kang kailangan. Therefore, pag naalala mo siya, alam na niyang may kailangan ka lang, kaya mo ako naaalala. So that is why Jesus told the recipients of His miracles to be quiet. Magtataka kayo, napakaraming pinaghimalaan ng Panginoon, pero sabi niya, huwag niyo ipagmakaingay, huwag niyo ipagsasabi. Kasi ayaw niya na obligahin siya ng mga taong lagi siya maghimala. Ayaw niya na habul-habulin lang siya dahil sa himala. Ayaw niya na magmukha lang siyang isang tagabigay ng mga bagay na kailangan ng tao dito sa buhay na ito, pero hindi pinapahalagahan yung pwede niya ibigay sa spiritual life. People would only want to get the same things from Him. Mark 1:45, the man talked about it so much and told so many people that Jesus could no longer go openly into a town. He had to stay away from the towns, but people still came to Him from everywhere. Dumating naman ang Panginoon para talaga magbigay ng pagpapala, pero bakit niya iniiwasan yung napakaraming tao na yon? Kasi hindi naman yung pagpapalang gustong ibigay ng Panginoon ang habol-habol sa Kanya. Mga makasarili lamang na hangarin ang gusto ng mga tao. Sa buhay natin mga kapatid, do not create a culture or a climate of dependency by always giving freebies. May isang nagtanong sa akin na young professional, nagsisimula pa lang siyang magtagumpay, kumita ng higit sa kanyang sariling pangangailangan. Sabi niya, nakita ko po, naobserbahan ko, na sa mga angkan-angkan, pamilya, grupo-grupo, pag merong isang umasenso at naging mapagbigay, parang buong buhay niya, hindi na siya gagraduate sa pagbibigay. Liban na lang mamatay siya o maghirap din siya tulad ng mga humihingi sa kanya. Sabi niya, ano po ang pwede kong gawin para maiwasang tahakin yung landas na yon, na mapasubo ka, magkaroon ka ng role na tagabigay? Sabi ko, di huwag mong todohan ang pagbibigay, huwag kang masyadong maingay. Dahil pag itinodo mo yan, mababalita ng lahat. Kakalat ang news tungkol sa'yo, maraming aasa. Ang problema naman sa binigyan mo ngayon, bukas nandyan uli. Liban na lang ngayon makipagkasira ka, makipagkagalit o pagalitan mo sila,
hindi ka na nila lulubayan. So, huwag mong itodo. Piliin mo ang bibigyan mo. At huwag mong pagmukhaing napakadali. May mga tao po kasi, mga kapatid, na pag nagbibigay, hindi pala sumbat. Hindi pala reklamo. Akala nung tumatanggap, kaya dali-dali niya magbigay. Akala nila, kaya rami-raming ibibigay, kaya hindi nagbubunga nga. Yung iba naman kasi, bago ka bigyan, sermonan ka muna wala ulo hanggang paa. Meron naman, sinermonan ka na mula ulo hanggang paa, wala rin naman palang ibibigay. So pag nagbigay ka ngayon ng walang sermon, maluwag, may ngiti at pamerienda pa, sasabihin nila, bali wala naman sa kanya yung binibigay niya, humingi pa tayo, marami siguro. Pag binibigyan kayo at hindi kayo pinapagalitan, hindi kayo sinesermonan, sinisimangutan, be appreciative. At iwasan nyo hanggang kaya nyo na manghingi uli bilang gantimpala sa kanyang kagandahang loob. Kung bigla kayong humihingi at bigla kayong kinagat, di ba? Hindi na kayo hihingi uli. Di sabi niya, yan na palang gagawin ko, mangangagat na lang ako ng mangangagat para huwag ako mahingan uli. Dinadala kasi natin yung mabuti. Aba, halaman man, tinatalbusan lang, hindi kinakalbo. Kasi pag kinalbo nyo, mamamatay na rin yun. So, hindi nila lagi-lagi. Hindi walang katapusan. Yun talaga lang kailangan. Do not create a culture of dependency by over-glorifying charity. Charity is for the very old and very young and the very weak. It's not for everybody. So do not glorify dependency by styling yourself as a philanthropist, benefactor, patron. Magsisisi kayo pag ang naging image nyo, ninang ng bayan, ninong ng lahat. And then don't label people as beneficiaries, as benefactors. Walang ganun. Meron lang na beneficiary ngayong araw na to, pero hindi kailangan beneficiary siya lagi. Merong benefactor or giver ngayong buwan na ito, pero hindi kailangan buwan-buwan giver siya. Do not punish people who rise above survival levels by pulling them down with expectations. Kailangan yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mga kasamahan sa ating bayan, sa nayon, gantimpalaan natin sila kung sila'y matagumpay. At ang gantimpala, hayaan nating tamasahin nila ang bunga ng kanilang tagumpay. Hindi yung paparusahan natin sila dahil dadaganan natin sila ng walang katapusan. Pag may matagumpay na kamag-anak, paparusahan nyo, lahat na kayo papasan, sasakay. Di hindi yun gantimpala, parusa yan. Aha! Nag-aral ka palang mabuti, ha? Nakapasa ka pala sa board, ha? Nagtagumpay ka pala sa negosyo dahil masipag ka, ha? Heto ngayon ang ganti namin sa'yo. Hihingan ka namin ng walang katapusan. Ganun ba dapat? Dapat sasabihin mo, dahil nagsipag ka, nagsikap ka, umangat ka sa lupa at kami nasa lupa pa rin, hindi ka namin papabigatan para manatili ka namang nakaangat at hindi ka matulad uli sa amin na nakalugmok. Ipagtatanggol ka namin sa mga walang humpay ng kahihingi sa iyo, na mga tamad, mga batugan, tapos hingi ng hingi at sinisip-sip ang dugo mo, ikaw na nagsikap. Ipoprotect ka namin. Dapat ganun ang ginagawa natin sa mga masipag. Hindi yung, hoy, alam mo yung pinsan mo, malaki kita, pumunta ka doon. Ituturo. Ipapahamak. Kaya naman yung mga iba, nagpapakalayo-layo na lang. Yung mga nagpakalayo-layo sa kanilang barangay dahil ayaw tigilan ng mga isang katerbang tao, inis na inis sa internet. Inis na inis sa text dahil nate-text pa rin sila. Meron pa ang galing mag-text sa simula muna, musta? Huwag kang magkakamaling sumagot ng mabuti. Dahil ang kasunod, alam mo, may pangangailangan sana ako sa iyo eh. Nakakahiyaman, hindi na ako mahihiya. Ayun ang kasunod uli nun. Sising-sisi ka at nasagot mo yung text. May mga pangalan at number na pag nakita mo doon sa screen ng telepono mo, gusto mo magpakamatay. Dahil siguradong may kailangan, alangan namang dahil miss ka, dahil love ka,
Alam niyo yung mga linta, hindi marunong mag-miss o mag-love, marunong lang yung manghingi pag may kailangan. Paano gagawin mo kung yung linta, napakalapit mo kamag-anak? Anong challenge ang dapat mong harapin? Kaya sabi ni Lord, tahimik ka lang pag nagbibigay, huwag ka maingay. Pasalamat nga tayo kung meron tayong kamag-anak o kaibigan na hindi na problema. Nakakatayo sila sa sarili nilang paa. Ang laking luwag sa atin yun na sila nakakatayo sa sarili nilang paa, huwag na nating itumba para matulad uli sa atin. Kailangan payagan silang huminga, magpahinga, payagang lumutang at manatiling nakalutang. Huwag sakalin, huwag lunurin, huwag hilahin pababa. Huwag laging daganan, pitasan, hingan, utangan, asahan. Dahil kung hindi siya matibay-tibay, mailalaglag uli natin siya at magiging katulad na lang natin. Do not punish people who give and do good with expectations and pressure. Hindi dapat pressure. O maluwag-luwag, itong isang anak ngayon, siya ang naghanda ngayong Noche Buena, hindi tuwing Noche Buena, asahan na siya. Makiramdam. Kaya yung iba na, may pilitan na nagiging pressure. Kung tinutulungan niya ang kapatid mo, pasalamat ka at may katuwang ka sa pagtulong at may tumutulong, lalo na kung hindi ka naman makatulong, pero huwag ka nang sumama, sumali o pumila sa tutulungan din. Magkakapatid kayo, merong isang medyo maluwag, tinulungan niya isang kapatid mo nangangailangan, magpasalamat ka at may tumulong na at hindi na ikaw ang tutulong pa, pero huwag ka nang sumali pa sa patutulong dahil nainggit ka. Dapat pag sinabi mo sa isang kapatid mo, ay salamat naman, tinulungan mo tong kapatid natin at hindi na kami ang napilitang tumulong. Therefore, ang gantimpala namin sa iyo, hindi na kami sasama sa hihingi sa iyo. Total, nagbigay ka na sa kanya. Pero may mga iba ganito nagbigay siya sa isang kapatid ko, dapat magkaroon din ako. Dapat humingi din ako at salaga yung isa lang ang magkakaroon. Yung walang habag, walang awa, yung tumulong na hihingan pa uli. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Di ba nangyayari yan sa inyong mga buhay? So huwag isiping dahil may nagbibigay at may tumutulong, ay napakadali yun sa kanya. Nabaliwala yun sa kanya. Kaya kung may hinihiram tayo mga kapatid, bayaran. Kung may papagurin ka, pagpahingahin mo naman. Huwag dalain. Huwag ipahamak sa iba. Huwag ipamalita. Pag hindi nagkukusa ang isang tao, huwag mong tanungin, huwag mong hingan, huwag mong pilitin. Set people free. And never misuse the verse, to whom much is given, much is required. Ang nagsasabi niyan, yung much given, sinasabi niya yan sa sarili niya. Hindi mo yan sasabihin sa iba para pilitin mo silang magbigay. 2 Thessalonians 3, 6-13. My dear friends, in the name of the Lord Jesus, I beg you not to have anything to do with any one of your people who loaf around and refuse to obey the instructions we gave you. You surely know that you should follow our example. We didn't waste our time loafing, and we didn't accept food from anyone without paying for it. We didn't want to be a burden to any of you. So night and day we worked as hard as we could. We had the right not to work, but we wanted to set you an example. We also gave you the rule that if you don't work, you don't eat. Now we learned that some of you just loaf around and won't do any work except the work of a busybody. So, for the sake of our Lord Jesus Christ, we ask and beg these people to settle down and start working for a living. Dear friends, you must never become tired of doing right. So itong si Pablo, napakalinaw ng sinasabi niya. Huwag kayong makikipagmabutihan sa mga tamad, sa mga walang ginagawa. Sabi niya, nababalitaan namin na marami sa inyo, mga batugan, puro pag-standby dito at standby doon ang ginagawa.
tapos umaasa kayong bubuhayin kayo ng kapwa nyo. Sabi, kami man, na mga lingkod ng Diyos, bagamat may karapatan kami na suportahan nyo, nakita nyo naman, kami rin nagtrabaho. Meron pa kaming ibang sideline para buhayin na aming mga sarili, hindi lubos na umasa sa inyo. Kayo pa na hindi mga lingkod ng Diyos, kayo pa ba ang dapat na umasa na bubuhayin kayo na inyong kapwa? Sabi niya, kaya malinaw ang iniwan ko sa inyong turo. Yung hindi nagtatrabaho, gutumin. Siyempre, liban na nga kung sobrang bata o sobrang matanda o sobrang may sakit, lagi niya ng exemption. Yan ang recipients ng charity. So sabi, kaya ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa Panginoon, magsimula naman kayo magsipag at maghanap buhay. Huwag kayong mapagod na gawin yung tama. So yun ang ating dapat gawin. At hindi natin dapat konsintihin yung mga tamad na umaasa lang sa iba para mabuhay, kaya lakas-lakas naman ng katawan. At sabi sa Ephesians 4:28, if you are a thief, quit stealing. Be honest and work hard so you will have something to give to people in need. Yun ang tunay na nakakakilala sa Panginoon. May pagbabago. Kung dati ka magnanakaw, hindi ka lang tumitigil magnakaw, nagsisimula ka pang magtrabaho ng maayos at nagtatrabaho ka para kumita ng sobra sa iyong pangangailangan para may lumabis at maibigay mo sa mga karapat-dapat na tulungan. So dapat hindi natin inaabuso ang tumutulong. Halinhan, tuwangan, tulungan ang mga matulungin. Hindi yung kung may isa kayong kamag-anak na medyo maganda-ganda ang hanap buhay, siya na lang ang laging taya. May handaan, kahit ba naman isang lata ng pineapple juice, magdala ka, kaya mo naman. Hindi yung iaasa mo na sa kanya lahat. Dahil lang, mas kumikita siya kaysa sa'yo. Lahat tayo may pananagutan. Lahat tayo dapat mag-contribute. To each according to ability, or from each according to ability, to each according to need. Sabi pa nga ni Karl Marx yan, na hiniram lang naman niya kay Jesus yung mga ganyang ideya. Kung anong kakayanan mo, i-contribute mo. Hindi yung sasabihin mo, ang liit naman ng kakayanan ko, bali wala ko, i-contribute ko. Mabuti pa, ito na lang pinsan. Kung may kaya talaga, sagutin na lang niya lahat. That's an ungodly way to think. Kahit maliit yung kontribusyon mo, kung marami kayong may maliliit na kontribusyon, lalaki na rin yun, kaysa nakaasa kang todo. At syempre, yung may kaya naman, gusto lang niya mang makita, nagsisikap ka rin. Sa abot ng iyong makakaya, hindi idinagan mo na sa kanya ang lahat-lahat. Tuloy nawawalan siya ng joy sa kanyang giving. Do not punish people who do good and who give with negative reactions. Tulad ng inggit, minsan criticism pa, tampo, pag hindi nabigyan, at sa dulo, yun pang matulungin ang masama. O bakit masama ang loob sa iyo ni Kulasa? Kasi binigyan ko si Kulas, wala si Kulasa. So ngayon, galit si Kulasa, masama pa ako sa tingin niya ngayon sa kabila ng pagbibigay ko kay Kulas. Buti nga, hindi na si Kulasa ang nagbigay kay Kulas, ako na. Pero masama ako. Yun ang ginagawa natin kung minsan sa mga taong mabubuti. So mga matulungin, don't be pressured. Do only what you can and do only what really you want, what's really in your heart. Kung ano yung taos puso nyo, yun ang gawin ninyo, yung labag sa loob nyo. Huwag niyong pilitin ang sarili nyo kahit you cannot please everybody. Kahit ibigay mo pa lahat-lahat ang buto mo at ipatadtad mo, kulang pa rin yan at meron pa rin magre-reklamo laban sa'yo. So gawin mo na lang kung ano yung tama, ano yung kaya mo at ano yung maluwag sa iyong dibdib. Mga kapatid, ang ating pagiging mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, ay maraming hinihingi sa atin na kagandahang asal. Hindi lang nadadaan ang pagiging anak ng Diyos sa mga doktrina, sa mga berso, kundi sa kagandahang asal. Sa ating pakikipagkapwa, sa pagsukli natin ng kabutihan, sa kabutihan din. Isipin natin ang mga bagay na yan. Pagpahingahin naman natin yung mga matulungin. Tulungan din natin sila kahit konti lang ang kaya natin. At huwag natin silang daganan lagi dahil lang hindi sila nagre-reklamo. Ama namin, ipaalala niyo po sa amin ngayon kung sino o sino-sino ang mga taong pwedeng naaabuso na pala namin. Ipakita nyo rin sa amin kung may mga gawi kami asal na abusado. At ituwid nyo po kami. Patawarin nyo po kami kung kami ay guilty.
At nawa bilang anak mo, maituwid namin na aming pamamaraan sa buhay, na maging kagaanan kami, hindi kabigatan sa kapwa. Turuan mo kami na sa abot namin makakaya, tulungan din ang matutulungin. At sa mga kapatid, Panginoon, na naging napakatapat, mabuti sa pagbibigay, maluwalhati po kayo dahil ito ang inyong turo at kayo ang naghahari at nasusunod sa buhay ng mga tao ngayon. Turuan niyo kaming lahat na maging mabuti sa isa't isa. Na kung may itutulong ay makatulong at sa abot ng aming makakaya, Panginoon, maipadama namin sa aming kapwa ang iyong pagmamahal. But teach us. Teach us not to abuse others, and teach us to be protective of those who are nice and good. Nang hindi sila madala, o kaya hindi sila sobrang manghina. Mga kapatid, pagbulay-bulayan natin ang mga katuroang ito, mula sa Panginoong Jesus, mula kay Pablo, mula sa iba pa mga sumulat at nag-ambag sa ating Biblia, paalala sa ating lahat. Pasalamat sa Panginoon yung mga may ibinibigay. Pasalamat yung mga nabibigyan. At humingi tayo sa Panginoon ng sensitibong spirito na huwag tayo maging abusado. Ama, ituro nyo sa mga nagbibigay ang paraan ng pagbibigay. At sa mga tumatanggap, ituro nyo rin paraan kung paano tumanggap sa makadiyos na paraan. Magbulay-bulay tayo sa mandali at nawa lalong palinawin sa atin ng Ama sa Langit ang mensahe niya ngayong araw na ito. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Keep It Quiet. Hallelujah! Ating maghiwalay ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos! Hallelujah! Mabuhay ka, O Yahweh! Kalima kami sa banal niyong diwa. Pag-ibig nyo'y ipagpupuni ng buong sigla. Ating ialay itong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa. Hallelujah! Hallelujah!
lamang ang tunay kay Jesus, lamang mabuhay. Buhay ang Diyos, hallelujah. Buhay ang Diyos, hallelujah. Buhay ang Diyos, Diyos ng Pilipinas! Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga. Anang kanodul lalame susun tatong si anang mga nakuha nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko, at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Siyan nan isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan at marami pang iba. Anang kano dito nga lipos kulit tong yat pwedong isu. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayang yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginaka
awet ng ngayon nyo kanda. Bakit labis na pag-ibig ang nais kong ibigay? Magmula nang tanggapin ko si Jesus sa aking buhay. Noon ng Diyos sa puso ko'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Bakit mahilig tayo sa Last Supper as home decor? Available kasi yung Last Supper kasi ang dami niya nagtinda, yung buhat-buhat nila ang dami, mag-aalok sila bahay-bahay. Kaya pag nagkaroon yung isa, magkakaroon din ng buong kapitbahayan at saka relihiyoso kasi maraming Pilipino. Kahit sa hapagkainan, gusto lang nakakakita ng mga religious symbols. At ano pa nga naman ang pinakabagay sa hapagkainan, kundi yung Last Supper depiction in painting or in other forms of art. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos.
Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!